أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halina't talakayin natin ang ating paksa na ito ay may kinalaman sa fiqhul ibadat. Ibig sabihin ay pag-unawa sa tamang pamamaraan ng pagdarasal. Ang kitab na ito na siyang ating tinatalakay ay napakaganda sapagkat summary, buod ang pagsasalaysay sa lahat ng mga pillars of Islam. Nangunguna dyan ang sala hanggang sa al-hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang ating pinili na kitab na kung saan ating ipinapaliwanag dahil napakaliwanag at napakadaling unawain at higit sa lahat ay muyassar, ibig sabihin pinadali. Tulad ng ating nakikita sa ating screen, tayo po ay nagsisimula sa pag-aaral na ito hinggil sa aqsamul miyah, ibig sabihin yung mga bahagi at mga uri ng tubig. Nandito pa rin tayo sa Kitab Tahara. Ito ang kauna-unahang kondisyon upang matanggap ang sala ng isang Muslim. Kung papaano ang pagsasagawa ng tahara. Kung kaya't sa pag-aaral na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ating ipapaliwanag rito yung pamagat na aqsamul miyah wa ahkamuha, ang mga bahagi ng tubig at ang mga hukom o mga hatol rito. Ano ang mga hukom nito? So, bismillahirrahmanirrahim. Basahin natin ang sabi ng ating may akda. Qala al-muallif hafidhahullah, tamhid. Awalan, ta'rif at-tahara. So, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, magbibigay tayo rito ng ilan sa mga panimula bago natin talakayin ang aqsamul miyah o mga bahagi ng tubig. Sabi ng ating may akda, let's define first the definition of tahara, kung ano ang kahulugan ng tahara. Ta'rifu at-tahara. At-taharatu lughatan an-nazahatu wan-nadhafatu min al-adnas wal-awsakh. So literally, mga kapatid sa pananampalataya, ang tahara ay ito po ay paglilinis, pagtadalisay sa lahat ng mga uri ng dumi. Figuratively, at-taharatu istilahan, sa technical nitong kahulugan ayon sa ating mga scholars, raf' al-hadath wa ma fi ma'na wa zawal al-khabath. Ibig sabihin, ito po yung pagtatanggal ng tinatawag ng hadath at ang mga kasama nito sa kahulugan. Ganun din yung pagtatanggal ng khabath sa isang tao. Meaning to say, mga kapatid sa pananampalataya, kapag ang isang tao ay nais magsagawa ng tahara, kinakailangan ay mapawala sa kanya alhamdulillah. Mawala sa kanya yung dalawang bagay na ito. Ang tinatawag na una, al-hadath wa ma fi ma'na, at yung mga katulad niya, at yung pangalawa ay ang al-khabath. Ngayon, mga kapatid, ano nga ba ang ibig sabihin ng pag sinabing at-tahara? At kung ano ang yung sinasabi natin kanina na hadath at yung khabath. Okay. Sabi ng ating may akda, فالطهارة تطلق على معنيين أحدهما زوال الخبث وهو النجاسة والمقصود منه طهارة البدن والثوب والمكان. Kapag pinag-uusapan ang tahara, ang tinutukoy rito mga kapatid sa pananampalataya ay ang kung papaano mawala at matanggal ang dalawang bagay na ito. Una, yung papaano matanggal sa katawan ng isang nais magsasagawa ng sala ang tinatawag na al-khabath. Ang al-khabath, ito yung naririnig natin palagi o palagian natin naririnig na tinatawag na an-najasa. Ito po yung mga dumi.
kung saan ang maksud, ang dapat na maging malinis mula sa najasa, malayo ang isang tao mula sa najasa, ay sa kanyang katawan, sa kanyang damit, pananamit, at sa lugar ng kanyang pagdarausan o kanyang pagpapatirapahan. So mga kapatid, kinakailangan pala sa taong nais magsagawa ng tahara, kinakailangan ay maging tahir, malinis at malayo siya sa najasa mula sa kanyang pangangatawan, una, sa kanyang badan o pangangatawan, pangalawa, sa kanyang thawb, yung kanyang pananamit, and then pangatlo, ang kanyang lugar na pagsasalahan. Pangalawa mga kapatid sa pananampalataya, pag pinag-uusapan ng tahara, ano ang dapat mawala sa isang tao? Una, pinaliwanag natin yung al-khabath, and then ang pangalawa ay yung tinatawag na al-hadath. Ang al-hadath mga kapatid sa pananampalataya, ito po yung bagay na pumipigil sa isang tao para maging katanggap-tanggap ang kanyang sala. Meaning to say, ito po yung mga nakakasira ng ating ablution. Kung kaya't nawawala ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan. Una, al-wudu. Pangalawa, al-ghusl. Ibig sabihin, mawawala sa isang tao sa kanyang sarili ang tinatawag na al-hadath kung siya po ay nagsagawa ng tinatawag na al-wudu o ablution. At ang pangalawa ay kung siya po ay nakapagsagawa ng al-ghusl, paliligo, kung sakaling kailangan siyang maligo, tulad halimbawa ng mas mataas na al-hadath. Kasi nga po, ang hadath ay may dalawang uri. Merong isang mataas na o malaking hadath at meron din namang maliit na al-hadath. Yung malaking hadath, ang tinutukoy rito mga kapatid, ay mga bagay na nagiging obligado ang tao sa kanyang paliligo. Halimbawa, ang taong nanaginip at siya ay may nakitang basa sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan, obligado na po siyang maligo. Ang pangalawa ay yaong sinadya niya palabasin ang similya mula sa kanyang katawan. And then ang pangatlo, ang taong sumiping sa kanyang asawa. So ang mga bagay na ito at ang pang-apat ay ang babaeng dumating sa kanya ang regla at pagkatapos ay natapos ang kanyang specific period, kaya't obligado na rin sa kanya na maligo. So itong apat na mga taong ito o mga uri ng mga taong ito, pag nangyari sa kanila ito, sila po ay nagkaroon ng tinatawag na malaking hadath. At mawawala lamang ito sa pamamagitan ng ghusl o tinatawag na paliligo. So ulitin natin mga kapatid sa pananampalataya, ang tahara, pag tinutukoy, ang tahara, ito ang tinutukoy rito, pag sinabi ang tahara, ang tinutukoy rito ay ang dalawang bagay. Una, papaano mawala sa tao ang al-khabath. Pangalawa, kung paano mawala sa isang tao ang tinatawag na al-hadath. At ipinaliwanag natin na ang al-khabath, ito po yung mga najasa sa katawan, sa damit at sa lugar ng pagsasalahan ng isang tao. Ang pangalawa ay yung al-hadath. At ang al-hadath ay may dalawang uri. May malaki at may maliit na hadath. At ang malaking hadath, ito po yung mga pinaliwanag natin na apat na uri mula sa mga tao na kapag nagawa nila ito ay meron silang tinatawag na malaking hadath, therefore, obligado silang maligo. Sila yaong una, yung sinabi natin, nagkaroon ng panaginip at may nakitang basa sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan. Pangalawa, taong sinadya niya na palabasin ang kanyang similya. At ang pangatlo ay taong nakipagsiping sa kanyang asawa kahit walang lumabas mula sa kanya. At ang pangapat ay isang babaeng natapos na ang kanyang period o yung buwan ng dalaw. So, mga taong ito, obligado sa kanila
na magkaroon ng ghusl sapagkat meron silang taglay nila ang katangian ng al-hadath al-akbar o malaking hadat. Doon naman sa maliit na hadat, ito po yung mga bagay na nakakasira sa ating wudu. Ano man ang nakakasira ng ating wudu, ito po ay bahagi doon sa maliit na hadat. Tulad ng taong natulog, tulad ng taong kumain ng kamilyo, laman ng kamilyo, tulad ng taong nautot at napunta sa CR o kaya ay may lumabas sa kanyang na ihi o kaya dumi. So ang mga taong ito ay nagkaroon ng al-hadath al-asghar, maliit na hadat, kung kaya nararapat lamang na sila ay magsagawa ng wudu bago sila magsala, nang sa ganun ay mawala sa kanila ang tinatawag na al-hadath. Okay, yan po ang ta'rif of tahara, na ipaliwanag po natin ang definition ng tahara. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalataya, ang babanggitin po natin ay ang aqsam of tahara, ang mga bahagi o mga uri ng tahara. Unang bahagi, bi'atibari mahalliha wa tanqasimu ila qismain. Ang pag-uusapan rito ay patungkol sa kung saan nagaganap yung kalinisan. At ito po ay may dalawang bahagi. Unang bahagi, at-taharatu al-batiniyya, at ang pangalawa, at-taharatu al-hissiyya. Ano po itong at-taharatu al-batiniyya at taharatu al-hissiyya? Ang at-taharatu al-batiniyya, ito yung una, ito po yung spiritual na kalinisan, yung puso. Ano po ba ang meron sa puso na kinakailangang malinis mula sa taong nais magsagawa ng sala? Kapag ang isang tao po ay hindi Muslim, hindi po malinis ang kanyang puso. Therefore, kinakailangan siya po ay magsyahada, pumasok muna sa Islam para malinis ang kanyang spiritual mula sa shirk, pagtatamba sa kaisahan ni Allah, kufr, kawalan ng pananampalataya, o kaya kung siya ay munafiq na nagpapanggap lamang, nakikisama lamang sa mga kamusliman. Pero sa kabuturan ng kanyang puso ay hindi pa siya mananampalataya. So yan po ang una, at-taharatu al-batiniyya. Ang spiritual na kalinisan, kinakailangan malinis muna ang puso ng isang tao, saka sumunod yung kanyang physical, at ang paglilinis sa physical, ito po yung tinatawag na at-taharatu al-hissiyya, at ipinaliwanag natin kanina kung papaano ang pagkakaroon ng kalinisan sa physical na kalinisan. Ito po yung ipinaliwanag natin kanina na kinakailangang mawala sa kanya ang al-hadath at yung al-khabath. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawang bahagi ng tahara, bi'atibari na'iha, patungkol sa uri nito o klase nito. At ito rin ay may dalawang bahagi. Una, al-awwal, at-taharatu min al-hadath. At yun ang ipinaliwanag natin kanina na meron tayong at-taharatul kubra, malaking kalinisan. Nagaganap ang malaking kalinisan na ito sa pamamagitan ng ghusl. At ang pangalawa, at-taharatus sugra, maliit na kalinisan o tahara, ito ay nagaganap sa pamamagitan ng al-wudu o pag-a-ablution. At ang pangatlo, taharatu badal minhuma, ito po ay yung tinatawag na substitution bilang kapalit ng tubig. Kung wala tayong tubig, ay mayroon tayong tinatawag na at-tayammum. At inshallah, sa mga susunod na video, papaliwanag din natin kung ano po ang ibig sabihin at kung paano ang pamamaraan ng at-tayammum kapag wala ang tubig, sakaling nagkataon na walang magamit na tubig. And then, ang pangalawa mga kapatid sa pananampalataya, at-taharatu minal khabath, ang kalinisan mula sa al-khabath. Ito yung mga najasa at ito po ay nangyayari sa tatlong kapamaraanan. Una, sa pamamagitan ng paliligo, paghuhugas o kaya ay paglalaban nito kung sa damit. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpunas nito
at ang pangatlo ay sa pamamagitan ng pagpisik o kaya ay pag-spray dito ng tubig. So like for example, doon sa pamamaraan o tinatawag na taharatu ghusl, kung paano nililinis sa pamamagitan ng paglalaba, ito po yung mga karaniwan na mga najis. No? Ito yung tinatawag na mga karaniwan na mga dumi, na kung saan nalilinis siya sa pamamagitan ng paglalaban nito o kaya ay paghuhugas nito. Pangalawa ay najis na sapat na sa kanya na siya ay punasan, halimbawa. No? So, may mga bagay na sapat na sa kanya yung pagpupunas nito. Like for example, sa istijmar, kung kapag ang isang tao ay dumumi o kaya ay umihi, sa Islam, kino-considered na malinis na ang tao kapag gumamit siya ng istijmar. Ang ibig sabihin ng istijmar, ito po yung paggamit ng mga bagay na kapalit ng tubig. Like for example, ng bato, pero may mga kondisyon ng istijmar. At dito rin ay ipinapaliwanag rito. Like for example, kinakailangan ito ay malinis, kinakailangan nakapaglilinis, hindi siya basa, hindi rin siya tawag dito madulas, tulad ng tela na madulas o kaya dahon na madulas, kinakailangan nakapaglilinis po siya. And then, ang kabilang sa kondisyon rito is tatlo, at least 3. Kung bato ang iyong gagamitin o kaya ay tela, kinakailangan tatlong punas, no? So, yun po yung tinutukoy rito na masah, pagpunas. Like for example, ang tao ay pumunta sa CR, mayroon siyang pagpipilian. Ang pinakamainam, mag-istijmar muna siya bago siya mag-istinja. Meaning, gumamit siya ng tela o kaya ay yung tissue bago siya gumamit ng tubig. Pangalawa, kung ayaw niya yun ang pinakamainam, maaari siyang gumamit directly ng tubig. Then pangatlo, maaari siyang gumamit ng mas maliban sa tubig, no? So lahat ng 'yan ay pwede sa Islam. Pangatlong uri ng paraan ng paglilinis ng najasa ay tinatawag na taharatu nadah, yung pag-spray o kaya ay pagpisik sa najasang ito. Ang tinutukoy rito na najasa ay halimbawa ang sanggol na hindi pa kumain. Yung maliit na bata na hindi pa kumakain ay uumihi sa kanyang nanay. Kinakailangan ba hugasan niya ito, labahan niya ito? Mga kapatid, sapat na kung siya ay sanggol na lalaki, siya ay boy, not girl, yun ang condition. Pero kung babae, kinakailangan kasi labahan. Pero kung siya ay lalaki, pwede rin siyang pisikan lamang o kaya ay sprayhan ng tubig. At hindi na kailangan na kusutin o kaya ay labahan. So, ganun po, pinadali sa atin ng Islam ang pamamaraan nito. Thalithan, ang pangatlo, ta'riful hadath. Ano ang definition ng al-hadath? At tulad ng nasabi, sa literal, al-hadathu lughatan min al-huduth wa huwa al-wuqu' wa tajaddud. Ito po yung mga kaganapan, mga pangyayari, mga pabago-bago, mga bagong pangyayari o kaganapan, o kaya isang naganap na hindi ka nais-nais. ويأتي بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف. Hindi po siya regular o natural na nangyayari at hindi rin siya maganda na pangyayari. Kabilang rin dito sa literal nitong kahulugan ay yung tinatawag na muhdathatul umur. Dito rin siya nanggaling yung term na muhdathatul umur, yung mga innovations. Ngayon, dito naman sa istilah, figuratively o kaya sa technical nitong kahulugan, sabi ng ating mga scholars sa fiqh, wasfun qa'imun bil badani yamna'u min as-salati wa nahwiha mimma tushtarat lahu at-tahara. Isang katangian
na nasa katawan ng isang tao upang o kaya napipigilan ang nais magsasagawa ng sala na siya ay magsagawa ng kanyang sala, na kung saan ang mga bagay na ito o kaya mga bagay na kondisyon rito yung pagsasagawa ng tahara. Ano yung mga bagay maliban sa sala na kondisyon rito yung pagsasagawa ng tahara? Nandyan po yung pagsasagawa ng tawaf al-Kaaba. Bago po tayo magtawaf ay kinakailangan tayo po ay magwudu. Nandyan po yung pagsasagawa o pagbasa ng Quran ayon sa ilang madhab. No? Inoobliga nila ang isang tao na siya po ay magwudu bago humawak ng mushaf. Okay? Rabi'an, ang pang-apat, aqsamul hadath ay yung mga uri ng hadath. Una, al-hadathul asghar, yung maliit na hadath. Ito ay nawawala sa pamamagitan ng ablution. At ang mga bagay na ito ay tulad ng pag-ihi, pag-utot, pagdumi, at iba pa. At yung mga nakakasira ng wudu. At ang pangalawang uri nito ay ang tinatawag na al-hadathul akbar, malaking hadath, na ito ay nawawala sa pamamagitan ng paliligo. Ibig sabihin, obligado sa tao na maligo kapag meron siyang hadathul akbar. At nagbigay tayo kanina ng mga halimbawa tulad ng taong sumiping sa kanyang asawa kahit walang bumaba na tubig sa kanya. Walang bumaba na similya sa kanya. Al-faslul awal, halina't pumasok na po tayo sa ating paksa na aqsamul miyah wa ahkamuha, mga uri at mga bahagi ng tubig at kung ano ang mga rulings nito. Awalan, aqsamul miyah. So ang mga sumusunod ang ating tatalakayin. Una, aqsamul miyah, mga bahagi ng tubig. Pangalawa, ang tinatawag na al-ma'ul mutlaq, yung absolute na pure water. And then, pangatlo, mga kapatid at mga kababayan, ay al-ma'an najis. Ano ang tinatawag na tubig na najis? At ang pangapat, al-ma' al-mukhtalit o al-mutaghayyir. Yung tubig na nahaluan o kaya ay nabago. So, yan po ang pag-uusapan natin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Unahin po natin yung unang sinabi natin, aqsamul miyah, mga bahagi ng tubig. Ang mga scholars ay hindi nagkaisa hinggil sa pagbabahagi nito. May mga scholars na nagsasabing ito po ay dalawang bahagi lamang at meron din naman nagsasabing na ito ay tatlong bahagi. Sabi ng ating mayakda, ikhtalafa ahlul ilm fi aqsamil miyah ala aqwal. May mga different opinions ang mga scholars hinggil sa mga bahagi ng tubig. At ang pinakamalakas na opinions rito ay dalawa. Una, al-qawlul awwal anna al-ma'a thalathatu aqsam. Unang kasabihan, ang tubig raw ay tatlong uri o tatlong bahagi lamang. Meron tayong tinatawag na tahur, pangalawa, tahir, at ang pangatlo ay najis. At ito po ang siyang pinagkaisahan ng apat na madhab. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة في الجملة in general. So ito ang kanilang pinagkaisahan. So ang tahur, tahir, najis, yan daw po ang mga tinatawag na aqsamul miyah, mga bahagi ng tubig. So inshallah subhanahu wa ta'ala, papaliwanag natin kung ano yung tahur, tahir at najis. Ang tahur, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan lamang po ang pwedeng gamitin na tubig sa pagsasagawa ng wudu. No? Ulitin natin, ang tahur, yan lamang po ang pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng wudu. Ano nga ba ito? Ito po yung tinatawag na al-ma' al-mutlaq. Yung tatalakay natin mamaya na tinatawag na absolute na pure water. Mga tubig na hindi na bago ang pagkakalika sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan yung ma'ul matar, tubig sa langit, ma'ul bahr, sa karagatan, ma'ul nahar, sa mga ilog, ma'ul bi'r, doon sa mga spring, halimbawa, ma'ul thalj, doon sa mga tulad ng mga snow, o yung pag malamig yung panahon, merong tubig na dala-dala ng hangin na malamig. Ma'ul uyun, ito po yung mga
nanggagaling na tubig sa mga kalupaan na bigla na lang lumalabas. Ma'u Zamzam at kabilang rito yung tubig na tinatawag na Zamzam. Okay, mga kapatid sa panampalataya, al-qawlu thani. Ang pangalawang sabi ng ating mga scholars, annal ma qismani faqat. Ang tubig raw ay dalawang uri lamang. Tahurun wa najis. Ito ay binubuo siya ng una ay tahur at ang pangalawa ay najis. At yan ay nulat mula sa mga scholars ng mga Hanafiya at ito rin ay pinili ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah at ni Sheikh al-Allama bin Baz wa Ibn Uthaymin rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang pag-uusapan natin mga kapatid, al-ma'ul mutlaq, ang tinatawag na absolute o pure water. Ano nga ba ito? Al-ma'ul mutlaq huwa al-ma'ul baqi ala asli khilqatihi. Ito raw yung tubig na nanatili sa orihinal na pagkakalikha sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga po, yung tinatawag na tahur sa kasabihan ng unang qaul. Ang ginagamit nila ay tahur at sa pangalawa ay al-mutlaq. So pareho lamang po yan, huwag kayong ma-confuse. Kung kayo ay halimbawa nakapag-aral sa isang sheikh ng kanyang terminolohing ginagamit ay tahur, ganun din po yun yung mga tubig na al-ma' al-mutlaq. Wala pong kaibahan yun. Okay. Hukmun tutahhur bima'i Zamzam. Dahil nabanggit natin yung Zamzam, yung water Zamzam, ano ang hukom sa paglilinis? Ano ang hukom kung halimbawa ang isang Muslim ay nagudo sa pamamagitan ng paggamit ng tubig na tinatawag na Zamzam? Yajuzu al-wudu wal-ghusl bima'i Zamzam. Maaring gamitin ang pagsasagawa ng wudu o kaya paliligo ang tubig na Zamzam. Wahada bittifaq al-madahib al-fiqhiyya al-arba'a. At ito ay pinagkaisahan ng apat na madhab, nagmamayari na madhab. Sino sila? Yung si Imam Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i at ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Pangalawa, hukmu izalatin najasati bima'i Zamzam. Ano ang hatol, rulings doon sa paggamit ng Zamzam kapag ginamit ito sa pagtatanggal ng najasa? Maari po ba, makakatanggal po ba siya ng najasa? Okay? Sabi ng ating mayakda, tujzi'u izalatun najasati bima'i Zamzam. Nakakapagtanggal po ng najasa ang tubig na Zamzam. Ibig sabihin, maaari siyang gamitin. At ito rin ay pinagkaisahan ng apat na madhab. Okay. Pangalawang mas'ala, al-ma' al-musakhan. Ano ang rulings doon sa tubig na pinainitan? Ang tubig na mainit ay maaring hindi lumalabas sa dalawa. Una, uminit sa pamamagitan o dahil sa araw. Binabad siya sa matinding sikat ng araw, kaya uminit. At ang pangalawa ay niluto o kaya ay sa pamamagitan ng kuryente. Tulad ng mga makabagong terminology, mga makabagong teknolohiya ngayon na ginagamit yung heater. Okay, unahin natin yung uminit dahil sa araw. Ano ba ang hatol sa tubig na ito? Sabi ng ating mayakda, yajuzu tutahhur bil ma' al mushammas bila karaha. Maaring gamitin sa pagsasagawa ng tahara ang tubig na nainitan ng araw na ito ay hindi makruh. Ito po ay madhab ng mga scholars ng Hanabila, al-Zahiriyya, at isa sa mga qaul ng Malikiyya, at ito rin ang isa sa mga qaul ng mga ulama al-Shafi'iyya, at ito rin ang siyang pinili ni Imam al-Nawawi, ni Imam Ibn Taymiyyah, ni Imam Ibn al-Qayyim, at siyang ifta o fatwa ng Lujnatud Daima, mga elite scholars dito sa Saudi Arabia. Meaning to say, sila po ay nagkakaisa ng mga binanggit natin na mga pangalan na sila ay nagsasabing maaaring gamitin sa pagsasagawa ng wudu o kaya ng tahara ang
nainitan ng tubig sa pamamagitan ng araw. O kaya ay sinasabi natin nababad sa araw na walang karaha. Hindi siya makruh. So, understood dito, mayroong ilan sa mga madhab na nagsasabing makruh. Okay? Another na mas'ala. Patungkol naman po doon sa hindi araw yung nagpainit nito, kundi halimbawa ay niluto. Kaya pagkatapos ay uminit sa pamamagitan ng pagkulo nito. So, meron tayong dalawang uri nito. Meron dalawang pictures. Unang larawan nito ay pinainitan siya ng bagay na tahir. Halimbawa, ginatungan mo siya. Sinindihan mo. Ngunit ang ginamit mo rito ay tahir. Yung mga malilinis na panggatong. Ano ang hatol rito? So, sabi ng ating may akda, yujzi at-tatahhur bil ma' al-musakhan bi tahir. Ibig sabihin, allowed na magkaroon ng tahara, magsagawa ng tahara sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, kahit ikaw ay magpakulo ng tubig, pwede mo pa rin itong gamitin sa pag-ablution kung sakaling gusto mo o mangailangan ka nito. Ano ang hukom ng iyong wudu? Sahih. Correct. Tama po ang iyong pagsasagawa ng wudu. Ito po ay iniulat na mayroong ijma' ang mga scholars rito ayon kay Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ngayon, samantala, kung halimbawa, ang ginamit naman rito ay tubig na sa pagpapakulo nito ay hindi malinis, kundi najis mismo. So, ano ang rulings nito? إذا سخن الماء بنجاسة ولم يحصل له ما ينجسه فهو على أصل طهارته. Sabi ng may akda, kapag ito ay pinainitan ng tubig, pinainitan yung tubig sa pamamagitan ng isang bagay na panggatong halimbawa na ito ay najis, at nakatitiyak naman tayo na walang pumasok rito na najis, so mananatili po siya sa kanyang pagiging tahara o pagiging pure. Meaning to say, katulad rin siya ng una, na pwede rin siyang gamitin sa pag-ablution. Ibang usapan naman po kung ikaw ay nakatitiyak na mayroong pumasok rito na najis. No? Halimbawa, doon sa mga lumilipad mula rito ay pumasok sa kaloob-looban ng tubig, so hindi na po, ibang usapan na po yun. So, ang binanggit natin ay mayroon ding ijma' rito ayon kay Imam Ibn Taymiyyah. Okay. At-tatahhur bil ma' al-muharram. Dumako naman po tayo sa paglilinis sa pamamagitan ng paggamit ng tubig na mga ipinagbabawal. Ano po yung mga tubig na ipinagbabawal? Halimbawa, tulad ng tubig na nakaw o kaya ay inagaw mula sa tunay na nagmamayari nito. Ano nga ba ang rulings ng mga scholars hinggil rito? Kung sakali, yun ang ginamit mo sa iyong wudu o kaya sa iyong tahara. Sabi ng ating may akda, yasihhu at-tatahhur bil ma' al-muharram. Magiging sahih, tama pa rin ang iyong tahara, bagamat ang ginamit mo ay tubig na nakaw. Ngunit, ma'al ithm, nakagawa ka ng kasalanan. So, ibig sabihin, pinaghiwalay nila yung nagawa mong kasalanan, walang duda na ito ay kasalanan, at doon sa resulta. Ito ba'y makapagpipigil ba sa iyong pag-wudu, o kaya magiging invalid ba ang iyong wudu? So, sabi ng ating mayakda, valid pa rin, sahih pa rin ang iyong wudu. At ikaw ay nakagawa ng kasalanan na kinakailangan mong ipagtawbah. So, ito po ay madhab ng jumhur mula sa mga scholars, majority ng mga ulama mula sa mga ulama al-Hanafiya at Malikiya at Ash-Shafi'iyya. Meaning to say, halimbawa doon sa pang-apat na madhab ng mga Hanabila, kinoconsider nila ito na hindi magiging sahih ang iyong wudu. So, nire-respeto natin yung ganong opinion. Ngunit, ang pinili ng ating may akda, ayon sa kanya, ang pinakatamang opinion mula sa mga opinion ng mga scholars ay tama pa rin ang iyong, o sahih pa rin ang iyong wudu. So, siyempre, yung mga dalil nito,
sabi ng ating may akda, sino man ang nais balikan yung mga dalil kung bakit yun ang kanyang pinili sa bawat masala na kanyang babanggitin, ay meron tayong tinatawag na mawsu'ah, yung pinaka details sa kitab na kanilang websites na kung saan ay yung Ad-Durar As-Saniyah na kung saan ipinaliwanag nila roon yung details. Yung bakit nila ito pinili dahil mas malakas yung mga adilla na pinangahawakan nila, yung mga dalil. Tumungo naman po tayo sa pangatlo, al-ma' an-najis, yung tubig na naging najis, naging marumi. Ta'riful ma' an-najis, una, yung definition nito. Pangalawa, hukmul ma' an-najis, yung hatol nito. Ano ang definition nito? Al-ma' an-najis, ang tinatawag na tubig na najis, ito raw yung tubig na kung saan nabago dahil sa isa pang najis, dahil sa isang najis na pumasok sa tubig na ito, na kung saan ang naging resulta na bago ang ilan sa kanyang mga katangian, tulad ng kanyang lasa, tulad ng kanyang amoy, tulad ng kanyang kulay. So, anuman sa mga katangian ito, kapag nabago sa pamamagitan ng najasa na pumasok rito ay o kaya nahulog rito, magiging tubig na najis yung tubig na yon. Okay, ano ang hatol rito? Ano ang rulings rito? La tajuzu taharatu bil ma'in najis. So, hindi maaaring gamitin, not allowed, o magiging invalid ang tahara ng isang tao na sasadyain niya na gagamitin niya ang tubig na ito. At ito ay naiulat na mayroong ijma, consensus sa mga scholars rito, ayon kay Ibn al-Mundhir, Ibn Nujaym, rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Okay? At bilang panghuli, mga kapatid sa panampalatayang Islam, al-ma' al-mukhtalit o al-mutaghayyir, yung tubig na kung saan ay nahaluan o kaya ay nabago. So, meron tayong 11 usapin hinggil rito o mga uri ng tubig na kung saan ay nabago. Ngunit inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na lang natin ito tatalakayin dahil baka hindi tayo o kaya ay kulangin tayo ng oras. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ang tatalakayin natin, huwag natin kakalimutan, ay ang pang-apat na paksa, yung tinatawag na al-ma' al-mukhtalit aw al-mutaghayyir. Ito po yung mga tubig na nahaluan o kaya ay may pagbabago. So, meron tayong ilang mas'ala, 11 mas'ala na sakop nito. Halimbawa, ano ang rulings ng tubig kung ito ay nabago sa pamamagitan ng najasa? Pangalawa, ang tubig na kung saan ay nadikitan ng najis. Hindi siya pumasok, halimbawa, doon lamang po siya sa ibabaw nito, nahulog. So, anong magiging resulta yung tubig doon sa ilalim nito? Okay, pangatlo, tubig na kung saan dumadaloy, ngunit may nahulog rito na najasa. So, ano ang rulings rito? Pang-apat, al-ma' al-qalil idha laqa najasatan falam yataghayyar. Tubig siya na maliit, meaning to say na maliit, below 300 liters, at napatakan siya o kaya nahulugan siya ng najasa na hindi naman nakapagbago sa kanyang anyo, kulay o kaya lasa. Ano ang rulings nito? Panglima, al-mutaghayyiru bimujawaratin najasa. Nabago siya dahil meron siyang katabi na najis. Maaring malakas yung kanyang pang-amoy na kung saan nakaapekto sa tubig na ito. Pero walang nangyaring pag-mix. Hindi sila nag-mix, naghalo. Magkatabi lang naman. Halimbawa, mayroong patay, tapos sa tabi nito, palanggana. Alam natin na hindi naman ito nagkahalo. Subalit, halimbawa, yung najis na yon, yung patay na yon, na hayop, sa sobrang laki ng sa lakas ng kanyang amoy, nagkaroon ng epekto rito yung tubig. So, ano magiging rulings nito? Pang-anim, tatahirul ma' al-mutanajjis. Paano linisin
ang tubig na nahaluan ng najis. Pangpito, al-ma' al-mukhtalif bi tahirin ghairi mumazij. Ano ang rulings doon sa tubig na nahulugan siya ng bagay na tahir, pure yung nahulog rito, no? At hindi rin pumasok o nakihalo o hindi nag-mix doon sa tubig. Ano yung mga halimbawa niyan? Halimbawa, yung kafur, yung duhn. At saka, halimbawa, yung mga mantika o kaya uh, yung pintura. Napatakan siya ng pintura, ngunit hindi naman siya pumasok na o nag-mix doon sa tubig. O kaya mantika. So, mga ganyan yung halimbawa. Ano ang magiging rulings niyan? Pangwalo, al-mukhtalif bi tahirin yashukku sawnul ma'i anhu. Mga tubig na kung saan ay mahirap yung pagpapahalaga nito o pagpapreserve nito na kung saan mahirap siyang maiwasan na hindi mahaluan ng isang bagay. Like for example, yung halimbawa nito tulad ng river. So hindi maiwasan na ito ay mahulugan ng dahon o kaya mga bagay na malinis na naihalo rito. O kaya halimbawa, hindi rin maiwasan yung tubig na sa sobrang tagal merong tumutubo rito ng mga halaman. Yung nakita natin, 'di ba, sa mga balon. Sa sobrang tagal nito, merong mga halaman na tumutubo rito. Yung mga anong tawag nila ron? So sa Arabic, ito po yung tinatawag na tuhlub. Pagka yung tubig na yon masyadong matagal sa kinalalagyan nito, nagbabago siya dahil sa merong sa sobrang tagal nito. Dahil merong tumutubo rito. O kaya, tubig na napatakan siya ng dahon, napatakan siya ng kahoy, mga dahon ng kahoy, at iba pa. O kaya, yung mga tubig na kapag bumagyo, nakikita natin, yung tubig mula sa ilog ay umakyat at nag-iba yung kulay dahil sa dinaanan nitong lupa. So, yan po yung mga halimbawa niyan. Ano po ang magiging rulings niyan? Ano yung pang-siyam? Al-mutaghayyir bimukthihi. Yung tubig na naiba yung kanyang amoy o kaya lasa dahil sa sobrang tagal nito sa paglalagyan nito. So, ano po ang rulings niyan? Ano yung pang-10? Al-mutaghayyir bil milh. Yung tubig na nabago dahil sa asin. Halimbawa na nakapasok rito o kaya pumatak rito, napatakan siya ng asin. Ano ang magiging rulings nito? And then pang-11, yung hukm tahara bin nabid, yung hukom doon sa pagsasagawa ng tahara sa pamamagitan ng nabid. Ang nabid, ito yung salitang Arabi na kung saan ay galing sa dates o kaya ay yung mga ilan sa mga prutas o kaya mga halaman tulad ng zabib, yung raisins, ano? So, yung mga yan, halimbawa, kapag ginawa siyang juice at naihalo rito sa tubig, ano ang magiging rulings nito? Halimbawa, o kaya mismo yung mga yon, no? Kapag piniga halimbawa yung dalitis na yan, datilis na yan, at saka yung raisins na yan, halimbawa, ano ang magiging rulings nito? Maaari ba siyang gamitin sa pagsasagawa ng wudu? So, yan yung mga pag-uusapan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa susunod natin na pag-aaral na kung saan ang magiging pamagat al-ma al-mukhtalit al-mutaghayyir,
ito po yung tubig na may nahalo rito na something o bagay. Ngunit, may mga iba-ibang mga pamamaraan at mga itsura. So, yun yung mga binanggit natin kanina. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.